Okay po, so good afternoon po sa bawat isa. And welcome po sa ating morning service. And I hope nakapagpahinga po ang lahat, no? Mula po kahapon. Sige po. So yung marinig niyo pong sermon po ngayon was originally preached by Reverend Keith Davis noong 2004. So siya po ay again, dahil nagamit ko naman din itong sermon manuscript before from him. So siya po ay pastor ng Bethel United Reformed Church na matatagpuan naman sa Calgary, Alberta, Canada. So yung text po natin ngayon from the Sermon on the Mount na makita po natin, well, sa binasa po natin, no? Mula sa Mateo 5, talata 21 to 22, yun po ay authoritative exposition ng Sixth Commandment. And malinaw po na yung Sixth Commandment, against po yun sa unlawful na pagpatay ng tao. So, tingnan po natin yung bigger picture po nitong commandment. Yun po ay designed para protektahan yung buhay ng tao. Pero yung tanong is, bakit nandun yung care ng Diyos, whether kung papatayin natin yung isa't isa? Bakit niya kailangan pang magtakda ng ganitong kautusan? Yung main reason is, sapagkat ang Diyos ang sovereign creator of life. Siya po ang gumawa ng buhay na meron tayo po ngayon. And tayo mga tao, image bearer ng Diyos, na design tayo para magbigay ng kalawalhatian o ng glory sa Diyos. And tanging ang Diyos lang yung may karapatan na magbigay ng buhay at siya rin po ang babawi. To give life and to take life away. Pero yung pag-aalaga and malasakit ng Diyos para sa buhay, hindi lang po limited sa ating mga tao. So, saan po yung mga communicants class students po dito? Hello? So, di ba sa lesson natin, mga kids, nilikha ng Diyos yung lahat ng bagay para sa glory ng Diyos. Tama ba? So, hindi lang yung tao. So, meaning, nilikha din ng Diyos yung mga puno, yung halaman, kasama din, yung mga hayop, yung mga ibon, pati kahit yung mga langgam, and kahit mga insekto ginawa ng Diyos. And yung mga yon nagbibigay glory sa Diyos. And hindi nalulugod ng Diyos kapag winawasak yung mga bagay na to ng walang kabuluhan. And sa mismong salita ng Diyos, may kita natin yung evidences ng pag-aalaga and malasakit ng Diyos sa creation. So for example, may kita natin sa Exodus 20 and 23. So mababasa natin na maging yung mga baka and mga donkey, dapat bigyan ng pahinga on the seventh day. And in fact, kahit hindi lang po yun, maging yung mga ground or lupa, so yung fields sa mga farmer, dapat bigyan din yun ng Sabbath. Meaning pahinga. Kada 7 years. Okay? So makita po natin for example sa Exodus 23, talata 5, so sinasabi na kung yung donkey ng kaaway nadapa, so dahil sa bigat ng daladala niya, so hindi ka dapat nakatingin lang. So dapat magpakita ka ng mercy. So another example, makikita naman natin sa Deuteronomy 25, talata 4 naman, so mababasa natin na yung ox, hindi dapat takpan yung bibig habang gumigiik. Alam niyo po yung word, yung meaning ng word na gumigiik? So, familiar po kayo? So, yun po kasi, yung word na gumigiik, yun po ancient na agricultural practice kung saan naglalakad yung ox dun sa ibabaw ng mga butil or grain. And ang purpose is para mahiwalay yung butil na makakain mula po dun sa ipa or dun sa dayami. So, pinapakita sa atin dito na maging yung mga hayop, merong karapatan na kumain. So, habang nagtatrabaho. So, meron pa pong example, isa pa pong example from Jonah 4, talata 11, na sinaway ng Panginoon si Jonah dahil sa galit o sa kawalan ng habag ni Jonah sa Nineveh. So, and sinabi ng Diyos, ito pong unusual comment na may kita po sa Jonah 4, talata 11. Let me read. Hindi ba ako manghihinayang sa Nineveh, sa malaking lungsod na yon na mahigit sa 120,000 katao na hindi nalalaman kung alin sa kanilang mga kamay ang kanan o ang kaliwa at meron ding mga hayop? So, doon sa mga passage na yon, so kahit sa mga ibon and mga puno na pinapakita ng Diyos yung concern.
So, ngayon, another example, ngayon binabanggit sa Leviticus or Levitico na kung ang isang tao makakita ng pugad ng ibon na nahulog sa daan, so pwede niyang kunin yung mga inakay o yung mga baby birds. Pero dapat iwan niya yung nanay na ibon. So, pagdating naman sa Deuteronomy 20, so inutusan yung Israel na kapag magkakaroon sila, so another example, ng siege sa isang city and talagang masakop nila. So, sinasabi dito, so masakop talaga nila, so wag sila magpapalakol sa lahat ng mga puno. May kita po yan sa Deuteronomy 20, talata 19. So kapag iyong kinubkob ng mahabang panahon ang isang bayan sa digmaan upang ito ay makubkob, huwag mong sisirain ang mga punong kahoy niyon sa pamamagitan ng pagpalakol sapagkat makakakain ka sa mga yon at huwag mong puputulin. So ang mga punong kahoy ba sa parang ay mga tao na sasakupin mo? So sa mga passage na to, pinapakita dito sa atin na malinaw na hindi free na gawin ng tao yung anumang gusto niya sa mga nilikha ng Diyos. So yung mga bagay na to, meron pong function to perform. And ito rin po ay nag-e-exist para magbigay ng glory sa Diyos. So madalas po 'di ba na ginagamit sa lesson, halimbawa sa scripture, yung mga bagay sa creation ng Diyos. For example, may kita po natin sa Proverbs 6 o Kawikaan 6 na tinatawag tayo to even consider the ways of the ant. So kaya nilikha ng Diyos yung lahat po ng mga bagay na ito and binigay sa ating mga tao yung responsibility bilang steward. Meaning tayo po ay caretaker para tayo mga tao i-manage yung mga resources na to na may wisdom. Okay po? So, ngayon, hindi naman po ibig sabihin nito no, na tinatawag tayo na maging environmentalist. Hindi naman kaya magkaroon tayo ng motto sa buhay na clean and green. Yun po kasi yung motto namin sa Las Piñas. Or save the turtles. Hindi naman po gano'n yung calling po sa atin. Pero ang point is, pinapaalala nito sa atin, dito sa commandment na to, na yung bawat bagay na may buhay, binigyan ng Diyos ng buhay and purpose. Na nagbibigay yun mismo sa atin ng dahilan para pag-isipan nating maigi kung paano natin tinatrato yung mga lahat ng mga nilikha ng Diyos. And naniniwala po ako na sa ganitong mas broader perspective na tumutulong sa atin to na mas maunawaan pa yung significance ng Sixth Commandment pagdating sa buhay ng tao. Ito po, kasi kung ganun na lang yung pag-aalaga ng Diyos, diba sabi nga sa scriptures, halimbawa, sa sparrow and sa mga donkey. Sa lahat ng mga examples na binanggit ko kanina with the earlier passage, gaano pa kaya yung malasakit ng Diyos sa buhay ng mga taong nilikha niya ayon sa wangis and likeness niya? Paano pa kaya? And walang pagkakaiba dapat kung yung isang tao ba nagbe-behave katulad ng isang wangis ng Diyos o hindi. Pero yung sinasabi dito is, babalik tayo sa main point natin. Mahigpit na pinagbabawal ng kautusan ng Diyos yung mali and hindi makatarungang pagpatay sa ating kapwa. Kasi for example, gaya ng naranasan ni David, nung ipapatay po niya si Uriah. So sinabi na kahit yung mga hari, wala po silang karapatan o kapangyarihan na basta na lamang kitilin yung buhay ng tao. Dahil sinabi ng Diyos sa Genesis 9 talata 6, Genesis 9 talata 6, sino mang magpadanak ng dugo ng tao, ang dugo ng taong iyon ay papadanakin ng ibang tao, sapagkat nilalang ang tao sa larawan ng Diyos. And dahil po dito, nakikita natin sa ikalawang Samuel 12 talata 10, na hindi nawala, sabi nga po dito, hindi nawala, yung tabak sa sambahayan ni David. Ibig sabihin po nito, patuloy silang plagued ng violence sa kanilang household. Kaya po, ngayong tanghali, so i-consider natin yung command na malapit sa puso ng Diyos.
to further expound, so pag-uusapan natin yung Lord's Day 40, no? Yung kalooban or will ng Diyos tungkol sa sixth commandment. So may kita natin, and may kita po natin sa title, that the God of life calls us to love life. So pag-aaralan po natin yung dalawang aspects ng call ng Diyos to love. So meron tayong dalawang sermon points, inyo pong makikita sa mga bulletin ninyo. Point number 1, pag-usapan natin una, God calls us to love our neighbor's life. And sa pangalawang sermon point naman, God calls us to love our own life. So yun po yung dalawang aspects na pag-aralan po natin ngayong tanghali. So ngayon po, bago po tayo magsimula, so tayo po ay manalangin. Aming Ama sa Langit, kinikilala po namin ang iyong salita lamang, na siya po ang nagbibigay buhay at kaliwanagan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Salamat, Panginoon, na sa pamamagitan ng iyong Espiritu na kami ay nagiging handa na tumanggap ng katotohanan at mabago ayon sa iyong kalooban. At ngayon, Panginoon, habang ipapangaral ang iyong salita, na kami ay dumadalangin na buksan mo ang aming mga puso, alisin ang mga hadlang sa aming puso't isipan, at bigyan ng kapangyarihan upang ako, Panginoon, na iyong lingkod ngayon ay tapat at malinaw na ipahayag ang ebanghelyo ni Kristo. Naway ang lahat ng aming marinig ay hindi lamang manatili sa aming isip, kundi sa aming buhay din, Panginoon, upang kami ay lumakad tungo sa kabanalan at pananampalataya. Ito'y aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Okay po, sermon point number 1. God calls us to love our neighbor's life. So, alam po ninyo, hindi lang po kasi tumutukoy yung commandment na to sa mga, halimbawa mga mamamatay tao o kaya doon sa mga kriminal na, sa mga nahuli or napatunayan na nagkasala sila and na nakapatay talaga sila. So, hindi lang po yun. Pero dito, pag-aaralan natin na nagsasalita ang Diyos dito para sa ating lahat. Na pastor ka man, elder, or deacon ka man, ibig sabihin, kinakausap din ng Diyos kahit yung mga nanay dito na abala sa mga pamilya nila and maging sa mga tatay. So, ibig sabihin, nagsasalita din ng Diyos kahit sa mga Sunday school teachers natin, member ka man ng committee or hindi, sa mga kabataan or mga kids na nakikinig ngayon, and maging sa mga elderly dito sa church. So, ibig sabihin, nagsasalita ang Diyos para sa ating lahat. And para maging guilty ng murder, hindi natin kailangang magpadanak ng dugo or magplano ng perfect crime. Hindi. Yan mismo po yung pinupunto ng Panginoong Hesus sa Mateo 5 na may kita natin sa Sermon on the Mount. And dito, malinaw yung ginawa ng Panginoong Hesus. Ginawa niyang malinaw sa atin and clearer sa pag-explain sa atin about dito sa kautusan para sa atin. Para makita natin yung lawak and kabuuan ng utos na to. So, in-expound ng Panginoong Hesus yung pinaka-core, so yung tunay na intention and meaning ng kautusan dito. So, yung full meaning po nito, nililinaw sa atin and expounded for us. Namikita natin sa question 105 ng Heidelberg Catechism. So, makita niyo po yan sa page 53 ng Doctrinal Standards portion ng inyong mga Psalter Hymnal. So, babasahin ko po yung question po, So, dito sa question 105, so what is God's will for us in the sixth commandment? And ang sagot po is, I am not to belittle, insult, hate, or kill my neighbor, not by my thoughts, my words, my look. So, kasama po yun, or gesture, and certainly not by actual deeds. I am not to be party to this in others. Rather, I am to put away all desire for revenge. So, tutuloy ko lang din. So, kapag pumunta naman tayo sa question 106, mababasa natin, question, does this commandment refer only to killing? Answer, by forbidding murder, God teaches us that He hates the root of murder. Envy, hatred, anger, vindictiveness. In God's sight, all such are murder. Kaya dito may kita natin kung gaano kalawak and kung gaano ka-exhaustive yung command na to.
na kung paano yung sin of murder, yun po nag-uugat sa mga puso natin. Ngayon, balikan natin yung question 105. Sinasabi roon na, I am not to belittle. So yung pong salitang yon ay literal na nangangahulugan na hindi natin dapat gawing maliit yung isang tao. Literal meaning, So hindi natin sila dapat hamakin. Hindi na natin sila dapat bastusin. O kaya po magsalita ng panalait laban sa kanila or tungkol sa kanila. O kahit nga po yung mag-isip tayo ng mga bagay na nagpapababa sa dignity or dangal ng isang tao. Pero nakakalungkot man po, ito rin po yung reality ng sinfulness natin, na bata pa lang tayo, natuto na tayong pumatay. Na para bang natural na sa mga bata, yung ability na maliitin yung iba. Alam ko, nagagawa din naman natin before. So pansinin po ninyo na madalas mag-asaran yung mga, halimbawa, mga bata sa school. Ginagawa po nila yon. So for example, dahil lang may nagkamali, o kaya dahil merong kakaiba yung pananalita, kakaiba yung itsura or pananamit, totoong nangyayari yun. And alam ko, naka-witness yung iba sa atin na tinutukso dahil lang merong nakasuot ng halimbawa salamin o kaya dahil sa physical appearance nila. So, bata pa lang na natuto na tayong pumatay o kaya manghamak ng iba. Ngayon, sinasabi rin ng catechism na di natin dapat insultuhin yung isang tao. Yun po kasi is direct attack po, yung insulto sa isang tao. Pwede yun, for example, sa salita, kahit sa mga isipan natin, gesture, o kahit nga lang yung ngisi sa mukha natin na nakakasakit ng kapwa natin. And we do that. And sa mga ganong actions, tinuturing natin na walang halaga yung isang tao. Tama po ba? Na siya pa namang worthy ng honor and respect natin. And dito po sa Mateo 5, nagbigay ang Panginoong Jesus ng example na pwedeng pumasok sa alinmang sa dalawang category na siyang in-expound sa atin sa catechism. Belittling and insulting. So sabi ng Panginoong Jesus, yung sino man magsabi ng raka, alam niyo po yung meaning ng word na raka? Yung meaning po noon sa Greek, empty-headed. Worthless. Medyo mas matalim nga sa Tagalog, mas masakit. Walang laman yung ulo. Yun po yung ibig sabihin po noon. And ano yung sabi ng Panginoong Yesus? Mananagot sa Sanhedrin. Meaning, serious offense yun na merong parusa mula sa mga Jewish authority. And sinabi ng Panginoong Yesus na yung sino man na magsabi, you fool. Mas masakit nga sa Tagalog kanina, nung binasa. You fool. Ang sabi is, nanganganib ka sa apoy ng impyerno. Yun po kasi is hindi lang direct attack, but destructive attack sa character and identity ng isang tao. Kaya yun po, binabalaan ng Panginoong Hesus na yung sino mang gumagawa ng ganito mga mabibigat na violation laban sa mga kapwa natin ay, ano yung sabi? Mananagot sa apoy ng impyerno. Liable to the hell of fire. Kasama po dito kahit yung mga maliliit na pananalita natin, kahit yung slightest insult natin sa kapwa natin, yung pag-iisip natin na tayo po ay nagmamaliit ng iba, o yung most subtle, minsan na nagiging respectable sin to sa atin. Most subtle display ng galit o resentment o sama ng loob sa kapwa. Kasama po yun, na tayo po ay guilty ng paglabag nitong sixth commandment. Dito, pinagbabawal din ng Diyos, as explained sa sagot ng catechism, yung hatred o puot. So again, expressed yon sa isip, sa salita at gawa. So kasama din yung looks and gestures natin. And dito po, pwedeng manggaling yung hatred sa iba't ibang sources. Pwede itong mapalakas and ma-feed ng inggit natin sa iba. Ito po again, ganito po yung display ng sinful nature natin. Pwedeng, halimbawa po sa buhay natin, pwedeng nasa maayos tayo na sitwasyon sa buhay. Financially, in your life, meron kayong mga family. Pero, kung hindi natin natutunan na maging masaya or makontento sa kalagayan or circumstances natin,
kung hindi natin natutunan na maging panatag sa sarili natin, gawa ng providensya ng Diyos, and masatisfy sa mga binibigay sa atin ng Panginoon, pwede tayo matukso na magkaroon ng hatred. Pwede tayo matukso against sa mga tao na mas nakakaangat kaysa sa atin. And for sure, merong mga ganyan sa buhay natin. Meron at merong mas mataas kaysa sa atin. And meron din tayong natural tendency to hate those who excel doon sa mga bagay na tayo ay nag-fail sa mga buhay natin. And madali rin tayong maudyukan, magkaroon ng hatred sa mga tao na popular or well-liked. Sa mga taong nakakaangat sa atin. And meron din tayong tendency na magkaroon ng hatred sa isang tao dahil for superficial reasons. Hate natin sila dahil iba lang yung taste and style nila kesa sa atin. Lalo na kung ibang-iba yung worldview and values natin that we hold. And pinapakita sa atin na madaling mahalin yung lahat ng familiar and friendly to us. And madaling magkaroon ng hatred sa lahat ng hindi familiar and siya pong foreign sa atin. So dito malinaw na mababasa natin sa catechism na guilty tayong lahat. Tayo po ay guilty against the Lord with this 6th commandment. Sino ba sa atin yung hindi lumabag sa utos na to? Sino ba sa atin yung halimbawa nakalipas yung isang buong araw o kahit isang buong oras na lang o kahit sa biyahe pa uwi na kahabang nasa kalsada nang hindi nalalabag yung 6th commandment? Sino po sa atin? And ito po, pwedeng kakaiba po sa pandinig yung sasabihin ko po, no? Pero totoo. And kada nakikitungo tayo sa kapwa natin, napakahirap pigilan na hindi magkaroon ng hatred sa kanila. Mahirap yung hindi sila maliitin, na hindi natin sila patayin in some way, in our hearts and minds, in our words. Grabe naman yun, elder. Parang di naman ako ganyan. But that is true. Totoo po yun sa atin. And bakit po ganon? Kasi dahil yung hatred, madali para po sa sinful nature natin. Pero yung love, yung kabaliktaran po nito, yung mamahalin ko yung kapwa ko, only by the work of God's grace in believers, yan yung part na kailangan po talaga ng effort. But only by the outworking of the Holy Spirit in us. And ito po yung sin natin sa pang-araw-araw ng buhay natin. Ito po yung lalong dahilan kung bakit tayong lahat kailangan tumingin sa Panginoong Hesus. Sa salita niya, araw-araw, para sa kapatawaran ng mga kasalanan natin against the Lord in this aspect, para sa kalakasan na binibigay niya sa atin, and para sa biyaya, para tayo po tumindig ulit ayon sa biyaya ng Diyos kahit napakarami ng pagbagsak natin sa kasalanan na to araw-araw. But yet, mga kapatid, even in the face of failure, so kailangan natin bumangon and mag-strive by God's grace again and again by the enabling power of the Holy Spirit. And mula po dito po, sa in-explain ko ngayon, diretso po tayo sa question and answer 107. So, kung saan dito po nagtatransition yung catechism, so mula po sa pagsabi kung ano yung pinagbabawal ng Diyos sa commandment na to, so papunta po doon sa pagsasabi kung ano yung inuutos sa atin ng Diyos. Okay? So dito, tinatanong sa catechism, is it enough then that we do not kill our neighbor in such way? Ang sagot, no. By condemning envy, hatred, and anger, God tells us to love our neighbors as ourselves, to be patient, peace-loving, gentle, merciful, and friendly to Him, to protect Him from harm as much as we can, and to do good even to our enemies. Kaya ngayon, tungkol po dito sa tanong po na to, meron dalawang klase ng tao na tinutukoy po para sa atin. So yung kapwa or neighbors natin, and yung pangalawa is yung mga kaaway natin or enemies natin. And dito po sa moment na to, set aside po muna sa usapan yung halimbawa mga family natin and mga kaibigan. Kasi assumed na dito na lahat tayo nagmamahal and gumagawa ng mga mabuti sa mga close sa atin.
So, dito naka-aim yung mga salita na sinabi dito sa mga relationship sa iba pang mga tao na nakakasalamuhan natin araw-araw. And sino nga ba yung kapwa natin? So, i-review po natin yung sagot ng Panginoon dito sa tanong na makita natin sa Luke 10. Dito sa Luke 10, so tinanong yun sa kanya ng isang expert in the law. And sumagot ang Panginoong Hesus, and dito kinuwento niya, yung parable of the Good Samaritan. I know, napag-aralan na natin to nung pinag-usapan natin yung blessed are the merciful. Ako din po kasi nag-deliver. So dito, ngayon, sinagot to ng Panginoon sa harap ng mga Hudyo na merong hatred sa Samaritan. Ito yung background nila. We know the story. May isang group ng mga magnanakaw na sumalakay sa isang lalaki na naglalakbay mula sa Jerusalem, papuntang Jericho. So, binugbog yung lalaki, ninakaw yung mga possessions niya, and iniwan siya na halos patay. Pagkatapos, dumaan yung isang priest and isang Levite. Sila po naman dalawang ordained servants. And tinawag sila, yung calling nila is that, para sila ay mapunta sa ministry of mercy and love. Ito pa naman po yung kanila pong function. So, dito sa parable, parehas nilang nadaanan. Yung lalaki na binugbog, na walang nagawa. Kawawa eh. Pero nilagpasan lang nila. Hindi nila tinulungan yung lalaki, and wala silang pakialam kung siya man ay mamatay. Pero dito po sa story, dumating yung Samaritan and naawa dito sa lalaki. So, inuna niya yung pangangailangan ng taong iyon kesa sa sarili niya. And again, sabi sa account, so binalutan ng Samaritan yung mga sugat nitong lalaki. So, dinala siya sa isang inn or bahay panuluyan and gumastos itong Samaritan ng sarili niyang pera para mabayaran yung kwarto or anumang kakailanganin para maalagaan ng may-ari ng inn yung lalaki. Ang point is, pagkatapos, tinanong ng Panginoong Hesus, ito yung tanong niya, ano sa palagay mo, alin sa tatlong ito ang naging kapwa-tao na nahulog sa kamay ng mga tulisan? And no doubt, binigay yung sagot. So kahit na reluctant, may kita natin sa Lucas 10:37, ang nagpakita ng habag sa kanya. Ito yung naging sagot sa kanya. Pagkatapos, binigay ng Panginoon sa mga proud na Hudyo itong napakahirap ng utos na sinasabi dito, humayo ka at gayon din ang gawin mo. So in short, or sa madaling salita, sinabi ng Panginoong Hesus sa mga Hudyo, humayo ka at maging tulad nitong Samaritan. Samaritan na hate nila. So dito, tinuturo ng Panginoong Hesus sa kanila na tinatawag tayo ng Diyos sa magpakita ng love and mercy sa mga taong nilalapit ng Diyos sa buhay natin araw-araw. Yes, hindi naman araw-araw makakita tayo ng walang malay na traveler sa tabi ng daan na nangangailangan ng tulong. Hindi natin yon ma-experience every day, pero yung tinutukoy sa atin ng Panginoon is that maaring may isang tao sa inyong trabaho or opisina na nangangailangan ng makikinig. O kaya merong matandang kapitbahay sa inyong lugar na nangangailangan ng tulong sa bahay niya. O kaya na may gusto lang magkaroon ng bisita isang beses sa isang linggo. So in our ordinary lives, makakatagpo tayo ng ganitong tao. And yung pagiging mapagmahal natin sa mga kapwa natin, at ibig sabihin po nun, ano yung encouragement sa atin ng catechism? Na tayo po ay maging gentle, friendly, patience, peace-loving. Kahit pa po yan sa mga nagkakat sa atin sa daan. So lalo na po sa panahon ng social media, na ibig sabihin po nito na kahit po sa mga ordinary na activities natin, mag-send man tayo ng mga chat or email, we must take every effort na yung mga salita natin merong love sa kausap natin. Kasi from my own experience and struggle po, alam ko na mas madali yung mamuna ng iba. Tama ba? Mas madali na, mas mangibabaw yung pride natin kaysa humility. So yung magsulat ng sumbat sa isang tao, napakadali para sa atin.
So lalo na kung hindi naman natin kailangang harapin ng personal. And yun po yung reality natin sa internet age. So kaya ito pong utos na huwag nating patayin yung kapwa natin, actually, ito po ay nagre-require sa atin na ibigin natin yung mga kapwa natin gaya ng sarili natin. And hindi lang yun, kundi inuutos din sa atin na ibigin natin kahit mga kaaway natin. And ito po yung malaking challenge para sa mga Hudyo na nakikinig sa Panginoong Hesus nung gamitin niya yung Samaritan bilang example. Pero kahit po ganoon, tinuturo ng Panginoon sa kanila yung meaning ng utos na to. Na dapat nating ibigin yung mga taong tinuturing natin na kaaway. And ibigin din natin yung mga taong tinuturing tayo bilang kaaway nila. It goes both ways. So yung tanong naman is, bakit ito yung kautusan ng Diyos para sa atin? Bakit hindi na lang natin mahalin yung mga nagmamahal din sa atin? Kahit yun na lang po. Bakit kailangan nating mahalin pa yung mismong may mga tao na gustong saktan tayo? Bakit natin kailangan silang mahalin pa? Yung mga umiinsulto o lumalait sa atin. And bakit kailangan nating mahalin yung mga natutuwa pa sa mga panahon na tayo ay merong sorrow and failures? Bakit kailangan nating mahalin yung mga hindi naman karapat-dapat mahalin? Ang sagot, ito po ay dahil sa katotohanang minahal tayo ng Diyos. Yun po ang reason. Minahal tayo ng Diyos. And pagdating po sa pag-ibig ng Diyos para sa atin, so nandun po yung temptation na mag-isip na parang Arminian. Ang ibig sabihin po nun na yung dahilan kung bakit tayo minahal ng Diyos dahil sa foreknowledge niya of our human choice, meaning tinignan niya yung corridors of time para makita sino yung maniniwala kay Kristo or who will become His children, and base doon, God chooses them for salvation. Pero yung katotohanan is that in the application of our understanding ng doctrines of grace, na minahal na tayo ng Diyos kahit nung tayo pa ay hindi mga anak niya. Minahal tayo ng Diyos nung tayo ay makasalanan pa and mga kaaway niya. Yes, tayo. Only by the grace of God na hindi karapat-dapat sa pag-ibig ng Diyos, tayo, mga tao, na walang pagmamahal ng Diyos and wala rin tayong pagmamahal sa mga kapwa natin. Pero dahil mabuti ang Diyos, that He is merciful, compassionate, gracious, and forgiving, He extended His love to us. In the person of His own beloved Son, Jesus Christ, pinadala niya ang kanyang anak para mamatay sa krus ng Kalbaryo bilang holy sacrifice para sa mga kasalanan natin. And dahil dito, sa pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga makasalanan na hindi karapat-dapat and tayo na mga kaaway ng Diyos, binago niya yung mga puso natin. Ginawa niya tayo na mula sa pagiging rebel, tungo sa pagiging mga anak. Mula sa mga merong hatred, tungo sa pagkakaroon ng pag-ibig sa Diyos at sa ating mga kapwa. Kaya ito pong pag-ibig ng Diyos, alang-alang kay Kristo, yung siyang bumabago sa mga puso natin. Yung pag-ibig ng Diyos, yung siya nagpapabago ng mismong mga buhay natin. Yung pag-ibig ng Diyos, yung sumisira ng cycle ng hatred, envy, and anger, and siya nagtra-transform even sa mga relationships natin around. Yung pag-ibig ng Diyos, yung muling bumubuhay sa mundo ngayon, saan ba contented na mundo ngayon? Kontento na lang with hatred. Sa lahat ng mga patayan. And itong pag-ibig ng Diyos, applied to us, na siya nakikita sa atin, and sa pamamagitan natin, yun po ay pwedeng gamitin ng Diyos to win the hearts and souls into God's eternal kingdom. Pero ito naman po ngayon, mga kapatid, itong sa sixth commandment, sure po yun, na binigay sa atin para pigilan tayo sa pagkitil ng buhay ng iba and sa hatred. And tinuturuan tayo sa tunay na pag-ibig sa kapwa natin dahilan sa pag-ibig ng Diyos para sa atin. And kahit tinuro yun para mahalin and ingatan yung buhay ng kapwa natin and maging yung buhay ng mga kaaway natin. So kailangan din nating tandaan na tumatawag din to sa atin na mahalin yung sariling buhay natin.
And dito tayo pupunta sa second point. Ito naman yung pag-uusapan natin dito. And alam niyo po, binabase ng Bible every time, yung pag-ibig, pag-aalaga, and concern natin sa kapwa natin, na yun po ay base sa pag-ibig, pag-aalaga, and concern na meron po tayo para sa sarili natin. So may kita po yan mula po sa Mateo 22, talata 39. At ang pangalawa ay katulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. So, in short, or madaling salita, ina-assume ng Bible na yung tao ay mayroong pag-ibig sa sarili. Self-love. Pero wait lang po hindi ito katulad ng sa culture natin ngayon, na self-centered. Merong difference, napalaking difference. And i-explain ko po kung ano yung ibig sabihin. For example, passage, Ephesians or Efeso 5, talata 28 to 29, na ginamit ni Apostol Pablo yung parehong principle. Nung sinabi niya dito, again, with this passage, na yung mga husband, dapat ibigin yung mga wife nila, gaya ng pagmamahal nila sa sarili nilang katawan. So, sabihin, after all, expected na walang sino man na merong hatred sa sarili nating katawan. Ano yung ginagawa natin? Kundi pinapakain natin and inaalagaan natin. Tama po ba? So, logical and reasonable na alagaan natin yung sarili nating katawan. Yung mga, for example, mga basic needs natin, na ingatan natin yung buhay at katawan na binigay sa atin ng Diyos. So, kaso, binabaluktot ng kasalanan yung pag-iisip natin Dinidistort ng kasalanan yung logic. Kaya hindi natin nabibigay yung proper na atensyon and diligent thought sa pangangalaga sa sarili nating katawan. Kasi kung ano po ba yung resulta nito? We are even guilty of killing ourselves. Kasi kung babalikan po ninyo yung unang part, ito babalik tayo sa catechism na siyang reference natin in understanding this Sermon on the Mount or Sixth Commandment. Dito sa gitna mismo ng question 105, may sentence dito that stands by itself. Sinasabi dito, question 105, I am not to harm or recklessly endanger myself either. Una sa lahat, yun po ay tumutukoy sa act of suicide. Yun po ay kasalanan ng pagkitil sa sariling buhay. Very clear. Pero mga kapatid, nagsasalita rin ng scripture tungkol sa mga activities and habits na ginagawa natin na siya namang nakakasama sa mga katawan natin. Na pwedeng maging potential threat or maging tunay na danger. Hindi lang potential, tunay na danger sa kalusugan natin at sa buhay po natin. Okay? So, pagdating sa mga habits, as an example, I think of, for example, smoking. Marami akong kakilala na nininigarilyo. And even though smoking is not addressed explicitly in Scripture, or part siya ng tinatawag na adiaphora, or in other words, things indifferent. Meaning, not explicitly commanded or forbidden. Yun po yung ibig sabihin nun. Pero kahit na ganun, wala pa akong narinig na nag-argue na mabuti para sa katawan nila yung paninigarilyo. In fact, karamihan sa mga naninigarilyo, ginagawa yon out of necessity. Nakahook na sila sa bisyo, so pa isa-isang kaha o dalawa sa isang araw. Bali, sabihin nga, hindi lang yung masama sa katawan, magastos pa. And konti lang yung mga kakilala ko, and even kakilala ko personally, na naninigarilyo paminsan-minsan para sa pleasure. Konti lang. So may ilan naman na, halimbawa, lalo sa ibang bansa, ibang culture, naninigarilyo ng cigar or pipe. And pero in general, yung mga tao na naninigarilyo, ginagawa yon kasi nakasanayan. Meaning, out of habit yung kanilang ginagawa. And kahit na ganon, halimbawa sa knowledge natin ngayon about the long-term effects of smoking or paninigarilyo, lalo na sa mga puso or baga natin, nakakaroon tayo ng sakit, mga cancer, na nakakapagtaka na may mga tao pa rin na naninigarilyo hanggang ngayon. And mystery, bakit attractive pa rin to, especially sa mga kabataan, kahit ngayon.
Pero again, isa to sa mga poorest choices na pwede nating gawin para sa kalusugan ng mga katawan natin. And magagaranti ko po na wala ni isang adult na naninigarilyo na mag-encourage sa mga anak nila na manigarilyo. For sure, ang sasabihin nila, pangit na bisyo to, wag mong simulan. Masisira ang buhay mo. Parang ganun eh. Poorest choice po ito, mga kapatid. And para naman po sa mga nalulung na sa paninigarilyo, wise po, and this is our advice, na gawin nyo lahat ng effort na mabawasan, and at best, itigil na po talaga. No? Pero mga kapatid, kasi example lang naman yung paninigarilyo, or sabihin natin kahit anong bisyo na nakakasama sa atin, it masters us eh. And hindi lang yun yung nakakasamang habit or situation na alam natin. Meron pa pong isa, at ito po ay obesity. Yun po ay pagiging sobra sa timbang. And maging ako po concerned po rito because of visually obvious reasons. And tulad ng masasabi ng kahit sinong doktor o taong sobra sa timbang, obesity yung dahilan. And we know this already, na ito po yung reason ng napakaraming health complications. Yung effect po nito is mataas na blood pressure. Madalas, may kasama pang mataas na cholesterol. So pwede pa ito magdulot ng diabetes, sakit sa puso, heart attacks, and sa kabuuan, yung pagiging overweight, nagiging burden sa mga katawan natin. And kahit nga yung paggawa ng mga pinakasimpleng tasks or functions daily, nagiging mahirap po sa atin. And na-realize ko po na yung ilang kaso ng obesity naman, to be fair, dahil sobrang active na thyroid glands. So meron ding ibang case na hormonal yung reason naman kung bakit merong obesity. Pero in general, and here comes the part, yung obesity ay nagmumula sa gluttony. Yung habitually overeating. Mapa-dinner table man, between meals or before bed. Pero epekto po kasi yun ng pagkain ng maling klase. O yung pagkain ng walang nutritional value at all. Ngayon po, bago po ako maging dietitian dito kaysa elder, sagutin niyo po ito para sa inyong mga sarili. Hindi ba't ito rin yung tinutukoy ng salita ng Diyos para sa atin? Na hindi ba't tinawag tayo na maging stewards ng lahat ng binigay ng Diyos sa atin? Lalo na yung mga katawan natin. Ito yung self-examination naman sa atin. Of course, walang masama sa pagkain ng example matatamis. Walang masama po doon. Walang masama sa pagkain ng mga masasarap na meals natin daily. Walang masama sa pag-enjoy ng lechon na luto ng mga nanay, ng mga asawa ninyo, pagkain in our anniversary celebration. Walang masama po doon. And na-realize ko po talaga, talagang ine-explain ko to after ng celebration natin. Pero here's the point na kailangan nating matutunan with the spiritual principle na tinuturo natin. The Bible calls for moderation. Alam niyo po, for example, kasi wala tayong problema na magsabi sa isang alcoholic na meron siyang problema. We know that for a fact, na siya po addicted sa alcohol. Nandun yung warning natin na kung hindi siya titigil, mapapahamak siya. Yun po kasi isang bisyo na madaling ma-recognize natin Kaya po ganun. Pero nakakalimutan natin na hindi lang kinokondemn ng Diyos yung drunkenness, kundi kinokondemn din niya yung gluttony. And according to Scripture, ito yung those who live with their stomach as their God. So meaning, God, this is coming from Philippians 3, na sila po enslaved to their appetites. So it masters us, katulad ng smoking din, na example ko po kanina. And meron pong tunay na harmful effects ng sobrang pag-inom and sobrang pagkain, so hindi lang physically, but also spiritually. We are mastered ng ating pong appetites or ng stomach. So again, yung tunay na problema ay nasa excess. Sa kakulangan ng proper and adequate self-control. Kaya dito sa kawalan natin ng kakayahan na pigilan yung sarili natin na dapat ma-realize natin para ito sa ikabubuti natin. That we have our self-control. This conscious self-control enabled to us by the Holy Spirit.
Kaya pinapakita sa atin kung anong klase ng battle, yung kinakaharap natin daily. Napakarami po, di ba? And tandaan natin, self-control is a gift of the Holy Spirit. Kasi yung sobrang pagkain, pumapasok po mismo in the side po, no? In the spiritual battlefield. Yes, yung mga cravings natin, physical po yan, pero yung battle, pwede pong ipaglaban. And siya pong mapagtatagumpayan for our hope, na meron po tayong pag-asa po dito, na ito po ay mapagtatagumpayan sa pamamagitan ng panalangin at pagpipigil sa sarili. That we have this gift of the Holy Spirit of self-control because we are united in Christ by the Holy Spirit. And yung reality na yon is nagbibigay sa atin ng lakas para labanan po itong temptation natin. So, prayer and self-control. Okay? So, kaya po mga kapatid dito sa Zion Covenant Reformed Church, gaya ng sinabi natin kanina sa simula ng sermon, and may kita natin sa inyong mga title, God is the God of life. And yung buhay na binigay ng Diyos, isa po malaking blessing, mga kapatid. And ito po yung mahalaga natin na maunawaan and matandaan ngayon, na hindi natin dapat isipin na kahit ito yung buhay natin, and kahit ito yung katawan natin, magagawa natin dito yung anuman ng gusto natin. And dito po sa exposition ng Sixth Commandment, yun po yung inuutos ng Diyos na alagaan, even yung mga physical na katawan natin. And bukod pa po rito, yung design and purpose ng Diyos para sa atin, sa buhay na to, yung mamuhay para sa honor and glory ng pangalan ng Diyos. And magagawa po natin ito practically, sa simpleng pag-aalaga natin sa mga katawan natin, sa pagpapakita ng wise restraint, and sa pagsunod sa simple rule of moderation. So pwede tayong mamuhay na mahaba and healthy, and mas maging handa, and merong kakayahan na active na maglingkod sa ating Diyos. And ito po mga kapatid, not only to love ourselves by taking care of us, but even in loving our neighbors and even our enemies. Ito po mga kapatid, ang kalooban ng Diyos para sa atin sa Sixth Commandment. Amen. Ngayon tayo po ay manalangin. Aming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyong salita na muli naming narinig, na kayo po nagpapaalala sa amin ng Ebanghelyo at sa iyong mga tagubilin sa amin. At sa iyong kabutihan, Panginoon, pinaaalahan mo kami na ikaw lamang ang may-ari ng aming buhay at tinawag mo kaming mamuhay ng may pag-ibig at pag-iingat sa isa't isa ayon sa iyong kautusan. Panginoon, patawarin mo kami sa mga oras na kami naging pabaya sa aming kalusugan, sa aming kapwa, at maging sa aming mga salita na nakakapagdulot ng galit at pagpatay sa aming kapwa kahit sa aming mga puso. Kaya po, Panginoon, gamitin mo ang kapangyarihan ng iyong Espiritu upang kami ay lumakad sa bagong buhay na merong kaamuan, pagpapatawad at malasakit upang maipakita namin sa aming mga buhay, Panginoon, ang liwanag ni Kristo na siyang aming tunay na kapahingahan at ang buhay. Sa Kanya lamang, Panginoon, ang lahat ng papuri at kalawalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.